Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang nakikilalang internet sensation na si Raul Contreras ay naging bahagi pala ng administrasyong Cory Aquino, kung saan siya ay naging direktor ng Media Bureau at naging crisis manager. Kamakailan lang ay nakilala itong si Raul Contreras dahil sa nag-viral na 1950s debate video kung saan ay isa siya sa mga 4 na partisipante. Kasama sa video ang 3 pang kabataan na mula sa bansang Indonesia, United Kingdom at sa Japan, kung saan ang usapin ay may kinalaman sa pagtatangi ng tao. Nag-trending nga ang 1950s video na iyon sa panahon natin sa ngayon dahil na rin sa paglaganap nga ng racism sa Amerika, tulad ng Asian at ng Black hate. Marami ang humanga kay Raul Contreras dahil sa kabila ng pagiging 15 years old lamang niya ay para daw matured siya mag-isip. Ayon kay Raul Contreras ay kawalan daw ng dignidad at kaluluwa ang humatol sa isang tao dahil lamang sa lahi nito at sa kalagayan ng buhay. Dahil isa daw iyong pagtatangi. Sa video ay makikita na nag-stand out talaga itong si Raul Contreras. Kaya naman maraming mga netizen ang bumilib sa kanya. Ayon sa mga kaanak nitong si Raul Contreras ay bata pa lamang daw siya ay talagang matalino na ito. Naging bahagi pa nga siya ng New York Herald Tribune Forum. Nagtapos naman siya sa San Beda College ng Journalism at Political Science kung saan siya ay magna cum laude. At noong 2001 ay nakatanggap pa nga siya ng Bedan of the Year Award. Hindi rin maitatanggi ang pagiging makabayan nitong si Raul Contreras. At sinabi pa nga niya sa viral na debate na hindi tamad ang mga Asyano na siyang tingin ng mga dayuhan. Bukod naman sa pagiging magaling na public speaker nitong si Raul Contreras, ay naging mabuting ama rin siya at lolo sa kanyang pamilya hanggang siya ay bawian ng buhay noong 2012 dahil sa kidney failure at lupus. Alam mo ba na noong March 1897, 3 buwan makalipas sa tulan ng kamatayan itong si Dr. Jose Rizal sa Bagong Bayan, ay isang empleyado sa Maynila ang nag-report sa Gobernador General sa panahong iyon patungkol sa kumakalat na chismis o kwento-kwento sa Maynila, sa Pandacan at sa Paco na itong si Jose Rizal daw ay buhay pa. Ayon sa kwento-kwentong iyon, matapos daw barilin itong si Jose Rizal, ang bangkay niya raw ay nabalutan ng isang kulay rosas na ulap at saka ito nilagay sa isang sasakyan para dalhin sa Paco Cemetery. At laking gulat daw ng mga gwardiya sivil na pagdating sa sementeryo ay nang tignan nila ang lagayan ng bangkay ay isang puting tandang na o manok ang nakita nila dito. At ang manok daw na ito o tandang ay biglang lumipad patungo sa direksyon ng Cavite. Dahil dito raw sa lugar na ito makikipag-isa ang espiritu ni Rizal sa espiritu ni Padre Jose Burgos na binitay noong 1872. Na sinasabi rin daw na buhay pa rin daw sa nasabing probinsya. At dahil sa mga kwentong ito ay nabadtrip ang mga Kastila at sinabing ang lahat ng iyon ay gawa-gawa lamang ng mga revolusyonaryong Pilipino. Dahil ginagamit daw nila ang pangalan nitong si Dr. Jose Rizal para daw makahikayat ng mas marami pang mag-aalsa laban sa mga Kastila. Noong 1887, itong si Dr. Jose Rizal ay ang isa sa sinasabing kauna-unahang doktor sa mata sa Asya nang bumalik siya sa Pilipinas. Marami ang humanga sa kanya dahil sa napakarami niyang napagaling na may kapansanan sa mata. At para sa mga taong ito na nakasaksi ng pagpapagaling na iyon ni Dr. Jose Rizal, ay katumbas iyon ng ginawang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo sa mga bulag, kung paanong nagkaroon ng mga ito ng paningin. At dahil sa ganitong napakaraming mga kwento-kwentong naipasa patungkol kay Dr. Jose Rizal, at sa kanyang pagiging huwaran sa maraming mga Pilipino, lalo na sa panahon ng Revolusyon. Dito ay humigit na sa bayani ang turing sa kanya ng iilang mga Pilipino. Dahil umabot na sa punto na sinamba na siya ng mga ito at itinutulad na sa isang Diyos. Sila ang mga tinatawag na mga Rizalistas o Colorum. At ang isa sa mga nakilalang grupo ay ang Iglesia Watawat ng Lahi na nakabase sa Calamba, Laguna. Meron silang headquarters sa kabundukan ng Lecheria. Ilang kilometro ang layo kung saan ipinanganak itong si Dr. Jose Rizal.
Sinasabing ang grupong ito ay unang naitatag noong 1914 nitong si Arsenio de Guzman na nagmula sa Santa Cruz, Laguna na sinasabing naging kaibigan daw ni Dr. Jose Rizal. At noong 1938 naman, ito namang sina Mateo Alcuran at Alfredo Benedicto ay nakarinig daw ng isang boses. Ewan ko lang kung anong boses yun na nagsasabi raw sa kanila na magtungo sila sa kabundukan ng Lecheria para makipagkita kina Gaudencio Parabuel at Jovito Salgado at para daw ikalat nila ang debosyon kay Dr. Jose Rizal. Tinawag ng mga Rizalista itong si Dr. Jose Rizal na ang bayani. At sa tuwing nagkakaroon naman ng misa o pagtitipon ang iglesia watawat ng lahi, gumagamit sila ng purong Tagalog at idinedisplay nila sa kanilang altar ang watawat ng Pilipinas. At hanggang sa kasalukuyan ay may mga Rizalista na patuloy pa ring sumasamba dito kay Jose Rizal. Ito ay sa ilang bahagi ng Banahaw, Makiling at Arayat. Alam mo ba na ang ilang mga misyonaryong Katoliko noong panahon ng Kastila ay pinag-aralan ng ating native language kung saang lugar sila naka-assign. Dahil sa ganong bagay ay maipakakalat nila ang Katolisismo. At ang sino mang unang matuto ng mga lengguaheng Pilipino ay sila rin ang unang nakapag-compile ng mga vocabularies at ng mga grammar books. At bukod doon ay din-translate din nila sa Tagalog ang ilang mga dasal at mga babasahing Katoliko. At ginamit nila ang mga babasahing ito para makapagkumberte ng napakaraming mga Pilipino sa pagiging Katoliko. At ang isa sa mga librong nalikha nila ay ang tinatawag na Doktrina Kristiyana na ipinrint noong 1593. Isinulat ito ng isang Franciscan na si Juan de Plasencia. May mga nakasulat ditong mga alpabeto, mga dasal katulad ng Pater Noster, Ave Maria, Credo at ang Salve Regina. At may mga makikita ka rin ditong ilang mga katuroang katikismo. At ang librong ito ay isang bilingual kung saan nakasulat ito sa Spanish na sinusundan ng salitang Tagalog bilang translation na nasa Roman alphabet at ginamitan din ito ng alibata. Sinasabi ring merong dalawang version ang Doktrina Kristiyana, ang na-print noong 1593 na isang Spanish-Tagalog book at ang pangalawa naman ay ang Catechism book na nakasulat naman sa Chinese at ito ay isinulat ng isang Dominicano na si Juan Cobo. At ang librong ito ay nakilala rin sa tawag na Shilu. Isinulat ng mga Dominicano sa Chinese ang katisismong iyon para magamit na pang-convert sa libo-libong mga Chinese na nakatira sa labas ng Intramuros. At katulad rin ng Doktrina Kristiyana, ang Shilu ay hindi lamang purong librong pangkatikista dahil meron din itong mga filosofiya at ilang mga kaalaman patungkol sa kalawakan, tungkol sa halaman, mga hayop, geografiya at astronomiya. At may mga nagsasabi rin na mas nauna pa nga daw itong naisulat kaysa sa Doktrina Kristiyana. Sa panahon ngayon ay wala pang printing press sa Pilipinas. Kaya naman ang mga libro noon ay nakasulat sa kahoy at ang parang ito ay tinatawag na xylography ng ilang mga naninirahang mga Chinese sa Manila. Pero sinasabing naging madaling paraan naman daw ito para magamit niya at mai-distribute bilang katuroang Katoliko. At bago magtapos ang 16th century ay may mga ilang maliliit na mga religious book pa ang na-print. At sa pagkakataon namang iyon ay ginamit naman ang typographic method o ang movable method. At ang unang librong ginamitan ng ganitong paraan ay ang tinatawag na Libro de las Cuatro Postremillas. Ito naman ay nasulat sa Tagalog ng Dominicanong si Francisco Blancas de San Jose at na-publish naman noong 1604. At ito namang si de San Jose ay sinasabing una at kilalang missionary poet sa Tagalog. Sinasabing na master niya ang Tagalog at Chinese nang ma-assign siya sa Bataan. At ilan pa sa kanyang mga sinulat ay ang Memorial de la Vera Cristiana in Lengua Tagala na na-publish naman sa Manila noong 1605.
at ang unang Tagalog grammar book na Arte y Reglas de la Lengua Tagala na napublish naman sa Bataan noong 1610. Ilan naman sa mga nagpiprint noong panahong iyon ay mga Chinese printers. Halimbawa, ang unang libro ni de San Jose ay ipinrint ng isang Chinese convert na itong si Juan de Tavera mula sa Binondok na ngayon ay Binondo, Manila. Hanggang noong 1610 ng isang Pilipinong taga-Bataan nang nagprint ng isang libro. Ang Pilipino ay itong si Diego Talaghay at ang librong ipinrint niya ay ang librong pag-aralan ng mga Tagalog ng wikang Kastila na isinulat naman ng isa ring Tagalog na si Tomas Pentin na isa rin namang printer. Hanggang sa paglipas ng panahon ay unti-unti nang kumapal ang mga napiprint na libro hanggang sa kasalukuyan. Alam mo ba na ang pelikulang Itim, nakauna-unahang full-length film na nalikha ng batikang direktor na si Mike De Leon, ay sinasabing isa sa pinakamagandang horror film sa kasaysayan ng pelikula sa ating bansa. Bago pa man ng Shake, Rattle and Roll, Tiyanak, Impaktita, Ungsoy at Sukob, ay nauna na ang pelikulang Itim na kinilala pagdating sa katatakutan na genre. Ang pelikula ay may kakaibang sinematografiya at talaga namang magiging interesado ka. Sa totoo lang, itong si Mike De Leon ay magaling talaga sa larangan ng sinematografiya. Bago pa man kasi niya likhain ang pelikulang Itim, ay nagawa niya munang maging cinematographer sa pelikula ni Direk Lino Broca na Maynila sa mga kuko ng liwanag. Ito ay noong 1975, kung saan ay nagwagi siya ng Best Cinematography Award sa Filipino Academy of Movie Arts and Sciences o FAMAS. Samantala sa kwento naman ng Itim ay umikot naman sa Manila-based photojournalist na si June na ginampanan naman ng artistang si Tommy Abuel, kung saan ay bumalik siya sa kanyang tinubuang bayan sa Bulacan. Ito'y para bisitahin ng kanyang tatay na may karamdaman at para idokumento rin dito ang mga panata tuwing mahal na araw. At dito na nga papasok ang mga kakaibang eksena pagdating sa relihiyon, meron ding pagpaslang at pagsapi ng mga masamang espiritu. Kasama sa pelikulang ito ang mga artistang sina Charo Santos, Mario Montenegro at Mona Lisa. Ang pelikulang Itim ay sinasabi ring isa rin sa mga naunang magandang pelikulang nalikha nitong si Mike De Leon, kung saan nadala nga ang mga manonood at nagkaroon ng interes sa mga pelikulang gagawin niya. At matapos nga ang pelikulang Itim ay nasundan pa ito ng katulad na genre noong 1981 na ang titulo naman ay Kisap Mata. Ang pelikulang Itim ay nagwagi rin sa Philippines Orion Award bilang isa sa 10 Outstanding Films of the Decade. Ito ay mula 1970 hanggang 1979. At bukod dito ay nagwagi rin itong si Mike De Leon bilang Best Director sa nasabi ring pelikula. Ito naman ay isa 1978 Asian film na ginanap naman sa Sydney sa Australia. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!